Okay. All right. Naimbag nga agsapa kada tayo manen and it's 2025. So I greet you Happy New Year to everyone at sa mga kasamahan ko dito sa studio. Yan. So madami na naman tayong ipo-prepare. Yan. So hopefully yung mga working singles ay gising na at bagong taon na magbago na tayo. Ayun. So good morning Ma'am Ginida. And good Yeah. morning po sa bawat isa sa atin and happy New Year po sa ating lahat. Ayan. At batiin din natin si Ma'am Krisha. Happy New Year to Ma'am Krisha. Hello po everyone, Happy New Year and let's enjoy hearing God's words. Ayan. So, at meron tayong nag-iisa at faithful na viewers sa Google Meet. Yun. So, batiin. Faithful to the end and to death. Batiin natin si Ma'am Sabel. Good morning and Happy New Year, Ma'am Sabel. Ayan. At baka nagsusuklay pa. Madama nga agsagsagaysay. Ayun. O, bati ka, Ma'am Sabel. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sorry naman. Ay, naapo. Ay, sorry po. Yan sa cheering. 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 Grabe. When gaya, just sports fest. Grabe. Agasam day tangay. Loyalist ti Firebrands. Ayun. Kaya nga, worth it naman, di ba? Kasi nanalo naman. At least may prize. Ayun. So, hopefully, this morning, ay prepared ng ating puso at isipan, di ba, na makapakinig. So, it's January 2. Ayun, from yesterday. Yan, this is the second day of 2025. And, yan, talagang kailangan natin ng new spirit na sabi ni Pastor, yung good spirit. Ayun, this new year para ma-absorb natin, 'di ba, yung salita ng Diyos. Okay, so babati muna tayo sa mga naka-live ngayon. At tingnan natin kung sino mga working na naka-live din. Ayan, baka tulog pa. Mamaya na pagtapos sila. Ayun, so good morning po kay pinakauna nating viewer, si Sir Digno Velasquez. Good morning po. And andito si Ma'am Krisha. Happy New Year po sa inyo. Si Ma'am Emilia, ayan, wayaway, mga faithful na viewers. And si Sir Ariel, good morning po. At kay Ma'am Apple. And si Ma'am Myra Salarson, good morning. Si Ma'am Jen Campana, good morning. At pakiantay na lang yung badge mo. Baka nakautang. Tsaka sino ba? Sir Jonas Dixon, good morning po. And si Sir Bore, good morning. Salvador Bore. Sino pa? Ayan, sila pa lang. Ay, nako. Ayun, so anyway, yan, waiting for others at habol na lang po kayo. Okay? So, ngayong morning, yan, nakita, dami nating full of excitement at energy tayo in the past days. Yan, mula doon sa pag-celebrate ng Christmas hanggang sa sports fest, ayun, at New Year. So, ang ganda ng mga natin, ang ganda ng pagtatapos, 'di ba, yung closure ng 2024 sa ating church. Ayun, and habol ko lang si Ma'am Joyce. Good morning po. Ayun. So, yan nung nakaraang days, 'di ba, yung sports fest natin. Ayun. Nakita natin yung ayan, na-enjoy, hopefully na-enjoy natin yung fellowship natin, 'di ba? Yung fun and together with Mount Olives Baptist Church, 'di ba? At yun yung nung Christmas and sa January yung kahapon sa service. Ayun. Anyway, so ngayon sa natapos sa mga nakaraan na witness naman natin yung kilos ng Panginoon sa 'di ba, sa church, sa sarili natin, sa family natin, at ang dami na nating mga napag-usapan, 'di ba? Since last year, yun, it's all about family yung sentro, at ngayon naman kung yun yung pag-uusapan naman natin sa araw na ito, sa umagang ito ay tungkol naman sa akin, yun, na na-prepare ko is tungkol sa God's faithfulness din sa personal and God's faithfulness in general.
Ayun. So, dito po tayo sa sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Dalawang verses actually ang nai-prepare ko. So, sa verse 22 sa Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. Sabi niya, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed because his compassions fail not." Yan. That they are new every morning. Great is thy faithfulness. At sabi niya naman sa Hebrews chapter 10 verse 23, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised." Ayun. So ito po yung nai-prepare ko na verses, and kung personal, syempre personally, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, 'di ba? Sa na hanggang ngayon, 'di ba, ay buhay pa tayo. At talagang ang daming, kung may mga magandang nangyari, 'di ba, in the past, nung 2024, meron din syempre mga tragic, 'di ba? Hindi na nakaabot, hindi na nakahabol, 'di ba, this 2025. Syempre ikaw ba naman, sumakay ka lang ng eroplano, 'di mo alam yun na pala yung last day mo. O 'di ba, yung mga ganun, tsaka accidents. Pero anyway, yun. So yun yung malaking pinagpapasalamat natin na we are safe yan sa Panginoon. At yun sa Lamentations na, 'di ba, yung sabi niya yung sabi niya sa 22, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed," 'di ba? And sabi niya dito, "Because his compassions fail not." Kasi nga ayun, ang righteousness ng Panginoon is infinite na sinasabi. And God is infinite. Yung walang hanggan, 'di ba? It's lifetime yung experience natin sa righteousness ng Panginoon sa atin. Yung kabutihan ng Panginoon, and yun, every morning, yun, 'di ba? Na nakikita natin 'yan. They are new every morning, great is thy faithfulness. So ang ganda ng pagka-describe na this morning, 'di ba? It's something new. Laging may bago. Kumbaga sa pagdating sa faithfulness ng Panginoon sa atin. Kasi nga, yung pagtulog, ang daming, katulad ng sinabi ni Pastor noon, di ba, na ang dami ng mga hindi na nagising this morning. So minsan naisip ko din, kaya dapat talagang yung namnamin natin, di ba, yung devotion, yung Word of God. Yan, na natatanggap natin every day. Ayan, at sa yun naman, dahil nga dito sa nai-prepare ko sa back to 2024, 'di ba, na nakita natin yung faithfulness ng Panginoon sa atin. Ayan, at yung nabanggit din ni Pastor, yung the past, yung response natin, yun na-integrate ko lang yun, 'di ba, na ano naman yung magiging response natin sa 2024 na ginawa ng Panginoon sa buhay natin, 'di ba? Kung anong sa faithfulness niya sa atin. Ayan. And syempre, kung tayo magre-reminisce tayo sa mga nagawa natin, ano yung nagawa natin sa Panginoon, sa lapses natin in 2024, and how are we going to, 'di ba, to yung pagbutihin. Paano natin, how are we going to improve, 'di ba? Kung ano yung mga pagkukulang, 'di ba? Sa natin, lalong-lalo na sa paglilingkod. Ayan, sa in all aspects of our spiritual life. Yan, at sa relationship natin mismo sa Panginoon. At yun nga, maganda yung yung preaching ni Pastor, 'di ba, kahapon, na yung nabanggit niya din yung forgiveness. So i-integrate ko na lang din yun sa sa nai-prepare ko. At dito sa sabi niya dito sa Hebrews chapter 10 verse 23, "Let us hold fast the profession of our faith." So ito yung sa naging nakita ko na magandang response, 'di ba, sa yun in general, kumbaga sa parang katuloy, 'di ba, dahil nga ang foundation natin is our salvation. Yan, we always go back to our salvation. Syempre titingnan natin kung ano yun yung pinaka root kung bakit tayo, 'di ba, yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, kung bakit tayo kailangang magpatuloy, 'di ba, at regardless of our failure at success in the past. And sabi niya dito, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised." O 'di ba? Kung iisipin natin yung righteousness ng Panginoon, yung mula dun sa kaligtasan natin, 'di ba? Syempre hindi natin mahihiwalay yun na tayo na yung nagkasala,
tayo na yung inabot, ginawa pa tayong righteous, dineclare pa tayong righteous, 'di ba? Siya pang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng connection, 'di ba, sa Panginoon. At yung protection siya nang nagsusustain sa atin, 'di ba? Regardless of our yung disobedience, 'di ba? Siya pa din. And yun nga, nagpapasalamat ako. Katulad ni Sir Rolly, 'di ba, na very unexpected and magandang surprise talaga yun sa January 1 kahapon na nakabalik siya. And naalala ko tuloy yung comment ko nung last Saturday sa devotion nila Pastor, 'di ba, nasabi kasi sila Sir Rolly din talaga yung naisip ko that time. Sabi ko, magtatapos na yung, 'di ba, yung 2024, sabi ko, wala man, parang may pamilya pa din na hindi buo, sabi kong ganun. So, kinalungkot ko lang yun nung past na, sabi ko, kailan kaya. And yun nga, kahapon, it's really answered prayer, di ba, na nakita natin ang isang father, yan, na nagbalik loob. Hindi naman sa nagbalik loob, kasi sabi naman niya nag-go online. So, magandang ano yun, magandang ma-witness yung ganun na nakikita natin kumikilos ang Panginoon, di ba? It's lantaran yung nakikita natin na may blessing. Ayun. So, yung kahalagahan ng salita ng Diyos na naitanim, 'di ba, kay Sir Rolly, na hindi nawala sa kanya. And kagandahan dun, 'di ba? Nagtapos na sila sa Bible school, and kung baga we rejoice, ayun, na may mga magandang nangyayari din dito sa church, 'di ba? So, san ka pa? Dito lang ako nakaka-witness, 'di ba, ng ganun na mga nangyayari kung paano kumilos ang Panginoon talaga. So, we are blessed yan dito sa church. And yun nga, going back doon sa response natin sa 2024, we could kumbaga meron pa rin siguro yung nag-i-struggle, 'di ba? Na parang hindi pa natatapos yung struggle niya, 'di ba? From 2024 parang ongoing pa din na nag-i-struggle, parang ganun. So sometimes nahihirapan kang mag-appreciate, 'di ba, ng 2024 yung kung in the past. Pero yun nga, kung babalikan natin na kumbaga the best encouragement talaga is ang dami pang mas worse, parang ganun, if we are still struggling at present, di ba, na ganun, na we think we are, minsan na nadidistract tayo dahil dyan sa struggle natin, hindi tayo makamove on, yung mga ganun. And but then naalala ko yung sinabi nung isang friend ko, yan, na sabi niya, mas madami pa ang worse, 'di ba, ang situation. Kung sa atin we are really blessed kasi we are saved. How much more, 'di ba, sa iba na they're struggling tapos hindi pa saved, 'di ba? So, 'yun. And yun nga, yung dito, yung katanungan na naiwan ko is nailagay ko is ano naman ang magiging response natin sa faithfulness ng Panginoon this 2025, yun. So, back to 2024, 'di ba? So, paano tayo magpapatuloy, 'di ba, sa taon na ito? Ayan. And for me, syempre sabi ko nga, minsan naisip ko, parang ayoko yatang mag-set ng goal. Sabi ko, ayoko na yatang mag-set ng goal kasi sabi ko, pag may mga goals ako na na-set na hindi mo, kumbaga, hindi rin siya, parang yung goal na na-set ko, mali yata, sabi kong gano'n, or decisions, hindi na-align yan sa kalooban ng Panginoon, may ganun. And, pero syempre, ang pinaka-best nga talaga na goal setting natin is sa spiritual aspect. Ang hirap mag-decide, as working ang hirap yung nagde-decide tayo for, kumbaga, source of income, or kaya, paano kaya ito, o minsan nagde-decision tayo na yung mga ganun para kumita, yung mga ganun. Ayun. So sa mga working, ayan, nakakatakot mag-set ng goal pagdating sa ganyan. Mas magandang mag-by faith ka lang. Pero sa spiritual aspect, yun talagang sabi ko, doon ako magfo-focus kung paano, lalong-lalo na syempre in my case, matatapos na ako sa ayan, prayerfully sa PSS, and the last sem ko na. So, yun, kailangan mas kailangan talagang ma-intensify yung pag-set ng goal natin. 'Di ba?
Ayan, dalagang magtatapos sa PSS. So, ah, isa yan sa mga isa yan sa foundation, motivation ko actually, syempre, na hindi pwedeng kasi nasa nasa Grace pa ako noon nung college pa ako. Sabi ko nga 'di ba na yung yung major ko kaya lang naman talaga ako nag-major sa English dahil sa mission noon. Yun talaga yun. Yung kasi yung naging reason ko noon na nag-English major ako sa testimony ng isang missionary sa China. Yun si Pastor De Jesus. May communication pa din yan until now with them. Kasi nga lahat ng mga missionaries nung mga pag-missions conference talaga noon privilege na mas maganda kasi nakikinig ka sa mga testimonies yan ng mga missionaries, and most of those missionaries na sinusuport ng Grace noon is lahat sila is nag-undergo ng TESOL, yung teaching English as a second language to other, ayun, sa ibang to foreign people. Tapos yun nga, yun yung access kasi nila noon para yung parang para makapasok sa sa underground churches. Kasi mostly yung mga missionaries noon nasa underground churches sila. So hindi sila nasa China, yung iba nasa Spain, nasa Vietnam, ano pa yung mga Cambodia. Basta sa Cambodia okay lang naman. Pero sa mostly sa China talaga yun. Yung kasi noon nung time yun yung yung ang tawag doon, testimony kasi naalala ko pa talaga, hindi ko makalimutan. Si Pastor De Jesus noon, pag sa Facebook, may Facebook pa, ayun. Tapos, iba yung iba talaga, may mga codes, yung word na God, hindi sila, kasi na-monitored sila pagdating sa pagsisend ng message. Kaya, di sila pwedeng magbanggit ng kahit na anong biblical or godly words doon na like God, Bible, lahat yun may codes pag may communication sila outside kasi monitored sila ng Chinese mga ng communist ng government. Kaya ang hirap doon talagang anong tawag doon, yun yung mga until now andun pa din sila. Ayun, so yun yung mga na-appreciate ko, yan na privilege, kumbaga, na hindi lahat talaga makakapakinig ng mga ganong testimonies. Actually, kaya natutuwa ako minsan pag may mga missionaries na nag-visit dito sa church, lalo na yung mga foreign missionaries sa underground churches. Yun, maano ka talaga, ma-challenge ka. So from there, sabi ko, yun. Pero hindi nga, syempre talagang isi-send out sana ako nun sa Alabang para at my early age. Sa Alabang, kasi doon sa Manila, oo, sa Manila, I mean, isi-send ako ni Pastor Hayes noon sa Manila na mag-TESOL at my age of 20 years old yata ako noon, na mag-train ng English doon sa sa TESOL, and then 1 month pa yun, kaya tapos free yung ganun noon. And then after that kasi pwede ka nilang i-send out yan sa foreign country yan to be a missionary, pero syempre kailangan ipag-pray yun. Sabi ko, saglit, hindi pa ako nagba-Bible school, sabi kong gano'n noon. Pag-pray ko muna kasi syempre parang sa akin, iba kasi kapag nag-Bible school ka, and mga ganun-ganun, and then wala na, ang dami ng mga nangyari. So ayun, inaalala ko talaga yung kung paano ako nagsimula. So yun, ngayon na naging answered prayer, 'di ba? Hindi ko na-expect talaga na makakaabot din ako sa Bible school. And kaya binibigyan ko talaga chini-cherish ko yung PSS. Kasi sabi ko nga, ang pagba-Bible school din is hindi naman talaga siya yung papasukin mo lang tapos okay na, parang for the sake of knowledge, ganun-ganun. Ayun, so may commitment ka talaga sa Panginoon may, di ba yung sabi nila na sa PSS, sa may tina-target ka. Kaya na yun ang motivation mo para hindi ka mag-quit. Yun. At sabi ko,
Oo nga, hindi naman talaga ka-quit-quit yung yung ano, yung Bible school. Ayan, privilege eh. Yun, hindi mo na yan may encounter pa sa iba. So yun yung sa akin, yung sa kabutihan ng Panginoon na through the years, yan na hindi nawala yung, alam mo yun, yung desire, yun, yung seeking, yun, hindi ka, meron, syempre yung, di ba yung sabi ni Pastor kahapon, na meron times talaga you almost gave up sa ano mo, sa pag-church or ano, sabi ko sa biyaya ng Panginoon, never pa naman ako, sabi ko hindi, buti nga sabi ko, andun ako sa level na hindi ko kaya, yung ganun, di ba? Na hindi mo kaya na mag-give up, na lalo na syempre pananampalataya. At syempre sa age na ganito, kung kailan ka pa nag-mature sa age tapos doon ka pa mag-childish, 'di ba? Nakakaya. Kung kailan ka patanda, tsaka ka mag-childish. Parang na bumabaliktad. So dapat ano, the more you age, the more you Yes. Sumasabay dapat yung wisdom ng Panginoon as you age. Yung ganun. So, anyway, ayan. Baka mamaya as you age, nagiging matampo. Yun, di ba? So, masaya lang. Sa akin, ini-enjoy ko talaga yung ano, yung kabutihan ng Panginoon. And in response to that, di ba, na yung profession of our faith, sa akin talaga, ay, oo, yun talaga, whatever na, yung sabi ni Pastor na, yung hindi mo talaga ipagpapalit yung faith mo sa Panginoon sa kahit anong bagay. Yun. And that is enough, 'di ba, to live, to survive yung ano, yung salvation mo na pinaninindigan mo yung faith mo sa Panginoon, pinaninindigan mo. Yun. And the rest will follow kasi, 'di ba? Kasi nga ang Panginoon ang nagsusustain sa atin. Upon our salvation kasi, 'di ba? And we give it to God na yung we entrust everything to God. We surrender our life to God. So ando na yung ano, yung provision niya. So whatever struggle, siya na yung ano, kumbaga source, 'di ba? Hindi pwedeng manggaling sa iyo yung wisdom, hindi pwedeng manggaling sa iyo yung dependent ka pa din sa sarili mo eh, save ka na nga. So yung dependence mo na kasi talaga sa Panginoon. So whatever, kahit na ano yung na-encounter nating circumstances sa sa family, 'di ba, yung mga ganun-ganun, kung or mga financial problem, yung mga ganun or whatever na ano, Panginoon pa din ang magsusustain. So everything is a test of faith na ano. So syempre we have struggles talaga. And ang kagandahan yung test of faith talaga is kasi kung aware tayo sa word of God, 'di ba, na anong tawag doon, nasasabayan, na anong tawag doon, yung counterfeit. Yun. Kung meron kang struggle, yun kasing kagandahan, 'di ba, kapag tayo ay nataniman ng salita ng Diyos, may wisdom from God. Kung may mga struggles tayo, mga 'di ba, confusing situations, 'di ba, na ano mo, na naka-counterfeit mo ng salita ng Diyos, 'di ba? Nabibigyan mo ng ano, nagkakaroon ka ng discretion, yung nabanggit ko last time. Yung dinadirect ka ng salita ng Diyos, how you're going to handle. Ayun, kung hindi mo man, wala pa naman, kung halimbawa wala pa ngayon yung solution, 'di ba? Pero yung pag-handle mo kasi, 'di ba, yung ganun. Dahil andun yung salita ng Diyos na nagbabalanse sa atin. So, ang gandang ano eh, ang gandang pag-usapan yung faithfulness ng Panginoon, kumbaga, yung kahapon in-enjoy ko talaga yung testimonies ng mga fathers. Talagang ay grabe, sabi ko sa Sunday ulit kung sino na naman yung mga magte-testimony. Sa ano ako eh, kay Crystal talaga ako naiyak. Na ano, napaluha ako kay ano eh, sa testimony ni Crystal kahapon. Dahil hindi sa ano kalungkutan, natuwa ako sa kanya. Dahil sabi ko, ay salamat Lord, kasi meron pang young people na alam mo yun, nakakapag-stand ng ganun, na talagang ipaglalaban mo yung pananampalataya mo. Yan, despite of your family persecution. Kasi sabi ko, sana ganyan lahat yung kaisipan ng mga young people natin, di ba? Na meron silang ganun na ano, kaisipan at talagang pinapanindigan. So, yun. And malaking bagay, syempre ikaw, matutuwa ka talaga pag may mga ganun na testimony na, ay,
talagang pinakita, yun. May ginawa siya, ayun, para sa Panginoon na mag-withstand. Tsaka yung ano, yung sa work, o sila Lisa, yun yung testimony. Yung mga ano talagang nag-withstand na sana may mga ang daming working sanang nakinig, 'di ba, sa testimony kahapon. Sayang kasi ano, kailangan natin 'yun. 'Yun sa mga nagtatrabaho sa labas na 'yun nga tawag dun, napapakinggan nila kung paano sino ba yung mga nagtestimony kahapon about sa trabaho si Lisa. Ayun siya. Sino ba 'yun? Basta yung give up talaga, 'di ba? Yung may mga talagang si Sheila May. Yun din sabi ni Ma'am Tin, oo. O 'di ba yung mga ganun na ang gandang ano pakinggan na sa mga working na si Sheila May. And yung nagpaalam siya, 'di ba, na dahil hindi siya papayagan na mag-absent ng Sunday pero magpapaalam siya kinabukasan na hindi na lang siya papasok, 'di ba? Na hindi na siya mag-work doon. Tapos biglang, 'di ba? Ang gandang ano 'yun, ang gandang pakinggan. Kasi 'yun yung test of faith. 'Yun yung ibig kong sabihin din ngayon na even last year in the past, 'di ba, na binabanggit, paulit-ulit nating binabanggit sa mga working na yung may paninindigan ka talaga sa Panginoon na kung kinakailangan talaga mag-resign, edi mag-resign, yung ganun. Kasi nakita naman natin, narinig natin yung mga nag-join ng service kahapon sa testimony ni Ma'am Tin na ano, 'di ba, na nag-agree na yung boss niya, 'di ba, napayagan siya na na mag-church siya na sana wag masagasahan, 'di ba, yung service. So, yun at madami pa. Yun, ang dami pang mga ginagawa ng Panginoon sa atin na minsan hindi natin namamalayan. At kagandahan talaga yung pag na-encounter mo personally yung 'di ba, yung kilos ng Panginoon, magi-increase ulit yung faith mo. Ay, grabe pala. Tapos ang gandang i-share. Ayun, yung mga ang dami kung sa akin madami pero tsaka na lang pag sa testimony. Yan si Ma'am Ginida. Pag abangan ko si Ma'am Ginida, inaabangan ko si Ma'am Krisha nag-testimony na, o 'di ba, yung nakita naman natin. Ang ganda kasing ano yung nakikinig sa testimonies lalo na pag mga ganito. Yung sasabihin mo kung anong ginawa ng Diyos sa'yo sa buong taon or what. Ayun, so aabangan ko yung testimony ni Ma'am Ginita. Next year. Ayun. Alam ko madaming mga ang daming mga si Ma'am Sabel. Ayun, yung mga yan. Naabangan ko din yung mga testimonies, di ba? Ayun, through the years ng ano nila dito. Partly minsan syempre nagsi-share tayo dito sa devotion pero part lang. Ayun, di ba? Pero yun nga, yung response natin and we're so yun, yung sa response natin in general yung without wavering na let us hold fast. Kasi ang sabi dito yung ibig sabihin ng hold fast is yun, remain tightly secured, na sabi niya, continue to believe in or adhere to an idea or principle, 'di ba? Na doon tayo ano bang pinanghahawakan natin, 'di ba? Kung di yung salita ng Diyos, 'yun. And yung sabi niyang without wavering kasi yung nagwi-waver, syempre meron talagang nagwi-waver tayo pero grabe namang waver yan kung to the point of giving up or to the point of quitting, 'di ba? Wag naman sana tayong umabot sa ganun na nagko-quit na. Ayun, we become pag sinabing waver is to become unsteady or unreliable. Yan, undecided, hesitate, nagfo-fluctuate, 'di ba, sa spiritual aspect. Ayan, and pagkatapos na ipakita lahat ng Panginoon sa iyo yung, 'di ba? Pagkatapos niya i-provide lahat, i-sustain ka, pakita niya yung protection mo, nag-waver ka pa din, 'di ba? Yung ganun. So, yun nga, for me, yun sa response ko, ayun sa 2024, it's just to really continue and keep moving forward yan sa paglilingkod sa Panginoon and we'll see, 'di ba? Sa akin excited ako kung ano na naman ang next na gagawin ng Panginoon sa buhay ko. It's always like that. Nag-anticipate lang ako kung ano na kayang gagawin niya sa buhay ko ngayong 2025, yung ganun. Paano naman siya kilos, paano niya ako gagamitin, saan niya ako ilalagay, 'di ba, yung mga ganun. And
So yun, paasa ko muna kay Ma'am Ginida para may katuloy siya next sa akin. Okay. Amen, Ma'am Virgie. And parang nakikita ko na after, ilang months pa ba yung SEM mo? Hanggang June. June. June yata. Alam ko last year June nag-graduate Yan, yung mga ano. parang after June ay meron na tayong first missionary babae. Missionary. Foreign Foreign missionary. missionary. Yan, meron na tayong foreign missionary after 6 months, 7. Talagang ano, declared. And kasama na yung pag-prepare. Kaya parang after 8 months, yan. And syempre, mas maganda pag missionary ka, ay meron ka ng kasama. Mas maganda yung mas maganda yung meron ka ng kasama, di ba? Hindi yung kasama mo sa buhay, kasama mo rin sa ministry. Di ba? Yan. So, malay natin this year, this year, Ma'am Virgie. And so, bawat isa sa atin ay merong kwento, di ba? Meron tayong kwento ng 2024. Yan, parang sa mga narinig natin na testimonies kahapon, parang kulang pa ngayon yung mga 20 minutes, kulang pa yung kulang pa yung 20 minutes para sabihin natin lahat yung faithfulness ng Panginoon. And 'di ba, naalala ko yung kanta, sabi niya kung isusulat ko yung faithfulness, kung gaano ako binless ng Panginoon, and sabi niya even this world hindi niya kayang i-contain kapag isusulat daw niya lahat yung kadakilaan ng Panginoon sa kanya. And so Yes. pero ganun yung mga narinig natin na testimonies kahapon. And isa lang yung nakita ko, dalawa pala. Mhm. Una, nalaman ko na marami palang class matapang. Ano? Joke lang po. And Oh. so, nakita ko doon na joke lang yun Yan, nakita ko doon na kapag tinanggal mo talaga yung Panginoon sa buhay ng isang tao, tinanggal mo yung salita ng Diyos, yan, magulo talaga, di ba? Pero salamat sa Panginoon. Yan, at salamat sa salita ng Panginoon. Siyempre, hindi mo naman pwedeng iwalay yung Panginoon sa salita ng Panginoon. At makikita mo talaga na bawat isa, kung wala yung faithfulness ng Panginoon, makikita mo kung saan sila pupulutin, di ba? Yan, so Amen. bawat isa sa atin merong sariling kwento kung gaano ka faithful ang Panginoon. And di ba? And hindi nga natin alam, minsan parang ang dali mo nang i-judge yung isang tao. Bakit itong taong to pawawala-wala? Not until na malalaman mo yung and so ganito yung Diba? kalagayan niya. Yan, kaya mahirap minsan yung madali kang mag-judge na, ay, pambira naman tong taong to, choir member na, na siya, full-time na siya, di ba? Parang ang hirap minsan na magko-conclude ka kaagad and without knowing. Yes. Kasi minsan, alam natin alam natin yung pangalan nila, kilala natin kung sino sila sa pangalan, pero we don't know their story, hindi natin alam yung story nila. Kaya napakaganda talaga yung yung ang iisipin lagi natin ay paano ako maging blessing sa taong ito. Yeah, and so napakaganda lagi yung ipagpapray ko tong taong to kaysa magko-conclude na Amen. pambihira naman ito. Yun. Di ba? Pag-pray. Yan. So, salamat sa Panginoon at salamat na isa yun talaga sa ng Panginoon na God is faithful. Yan, faithful talaga ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. And yun lang, bawat isa ay, sabi ko kanina, meron tayong story of God's faithfulness sa ating buhay. And pero, yung katanungan nga sa atin ni Pastor last time sa preaching niya, di ba? Na ngayon naman nakita natin yung faithfulness kasi during last Sunday, during last days ng year, parang lagi natin ginagawa, di ba? I-flashback natin. Parang doon lang tayo kasi nagpo-flashback, di ba? Yes, tama. Kapag January, parang hindi Dun mo pa January, February, ganyan. First quarter, second quarter, parang hindi mo pa pina-flashback yung yung faithfulness ng Panginoon. Then pag December na, Yun. saka natin ipa-flashback yung nangyari. Ay, grabe. Parang sasabi natin na, ay, grabe pala yung faithfulness ng Panginoon sa akin. Ito pala yung ginawa ng Panginoon sa akin. 'Di ba? Minsan pero napakaganda na every day. Every day. Oo. And bago ka matulog, and ito pala yung ginawa ng Panginoon sa akin. Yun. Faithful siya sa akin sa maghapon na to. Pero ako kaya naging faithful maghapon. 'Di ba? Napakaganda na every day, every month, quarterly. Yan hindi lang yung last day of the year saka natin ipa-flash and then wow,
ganun pala. Amen. Nagugulat. Eh, parang ganun pala. Yan, maganda, everyday. Yan, kaya sabi ng kanta, everyday I'm amazed at what Ayan. God had did for me, sabi niya dun sa kanta. And then, kaya nga pag every time na kinakanta natin yung, di ba? Ano bang title nun? Yung page 12 sa songbook? Great is thy faith. Yung kinakanta lagi natin, yung faithfulness ng Panginoon. And ayan, parang mapapaiyak ka rin talaga pag nanamnamin mo yung lyrics ng ano na yun, nung song na yun. And Kakantahin daw ni Ma'am Jeannie the next. Sandali medyo, kailangan ko mag-practice ng ilang Ilang taon. ilang taon mo na yung practice. Yan, alam niyo yun, page 12 ng Greatest Thy Faithfulness. Page 12 sa songbook natin. Alam niyo yung sinasabi ko. At alam ko na every January 1, na kinakanta natin yan before mag-pray, alam ko na naiiyak din kayo kasi nakikita niyo rin yung faithfulness ng Panginoon sa buhay ninyo. And so nakikita niyo rin yung kanta sa buhay ninyo. Yan. So in response naman sa faithfulness ng ng Panginoon sa atin, ano naman yung gagawin natin, 'di ba? Napakaganda for 2024 na flashback natin at nakita natin yung kadakilaan ng Panginoon, yung faithfulness ng Panginoon sa atin. Hindi ba napakagandang preparation 'yan para naman magkaroon tayo ng vision this 2025 kung ano naman yung gagawin natin sa Panginoon in response doon sa faithfulness sa atin ng 2024. Kasi alam ko bawat isa sa atin, siguro kung lahat magte-testimony sa testimony May time, pila-pila. wala nang preaching siguro. Wala nang preaching the whole day. Wala nang preaching time at siguro uuwi na lang tayo na wala preaching. Hanggang Diba? labas yung Kasi pila. testimony pa lang ng mga kapatiran natin, mensahe na yun. Diba? Amen. And kaya napakaganda na yun yung yun yung ang panghahawakan natin, yung ginawa sa atin ng Panginoon for 2024 para magkaroon tayo ng vision. Yan, binago ni Pastor yung word hindi na daw goal. Ayan, vision. Kaya hindi ako nagsabi ng goal Kaya hindi na daw goal kasi Wala. medyo binago niya, medyo Vision na lang. in-upgrade. Medyo in-upgrade niya yung word Hindi na goal and vision na, di ba? Mas malalim. So, yun yung faithfulness sa atin ng Panginoon ng 2024, yun yung maging natin para magkaroon tayo ng vision this 2025. Yan, so sabi po ni Paul po dyan sa Philippians, very familiar na verse at alam ko na lagi nating favorite verse natin ito tuwing katapusan at first day ng taon. So verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Yan, so kahit hanggang dyan lang muna tayo. Yan, sa susunod ng verse 14. Yan, sabi niya dyan, sinasabi ni Paul po dyan, I count not myself to have apprehended. Yung ibig sabihin ng word na apprehended dyan is to become aware of. Yan, ano yung sinasabi ni Paul dyan? And sa kasunod na verse, sabi niya, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Yan, so parang madali lang kahit siguro hindi ko explain yan. Madaling maintindihan din Sabi niya, forgetting. Yan, so ibig sabihin ng word na forgetting po dyan, to lose out of mind. Lose out of mind. So tatanggalin mo sa isip mo. And then yung implication po ng word na yan is to neglect. Neglect. Ibig sabihin ng neglect, to give little attention. And diba, ano yung bibigyan natin ng little attention? Yan, those things which are behind. Ano yung sabi dyan, which are behind? Yung tapos na, past na. And so, yung marami tayong past, at yung ibang past natin ay magaganda at magandang panatilin yan sa isip. Di ba, Ma'am Virgie? Good memories. Yan. So, kung Memories pwede to nga lang keep. na yun lang ang pananatilihin natin sa isip natin, di ba? Pero hindi naman kasi lahat ng nangyari sa atin for the past years ay magaganda. And meron din maaring mas marami yung hindi maganda. And pero sabi ng Bible dyan, bibigyan na lang natin yan ng konting panahon. Hindi na tayo dapat nagdadwell sa past natin. Di ba?
Yan, bagamat ang kahapon ay Amen. karugtong na ngayon, pero hindi dapat doon nakatuon yung pansin natin. Yeah. 'Di ba? Lagi yung kasabihan nung kasama ko dito dati, past is past and never come back. Wow. And bakit ka magdudwell sa past, 'di ba? Ano pang magagawa mo, tapos na nga, 'di ba? Kaya nga sinasabi ng Bible diyan sa atin na wag na nating pagtuunan ng maraming pansin pa. Ano na lang, little na lang, 'di ba? And so kung may mga goals ka na for the past years, may mga goals ka na hindi mo naabot, ba't ka magdadala? Sayang naman, hindi ko naabot yun. Oh, Mark. Nakakalungkot naman, di ba? Past is past. And then, sayang naman, hindi ko naabot, di ba? Pero bakit ka magdadwell sa past mo? And kasi wala ka nang magagawa dyan sa past, tapos na nga eh. O kung pwede nga lang ibalik yung panahon, di ba? And kumanta ka na lang, kung may babalik ko lang. So, ganun. Di ba? Kumanta ka na lang. And pero yun yung sinasabi ng Bible. And to neglect, to give little attention. And wag na tayong mag-dwell doon sa past. Di ba? Sabi ko, okay lang sana kung lahat ng past mo magaganda eh. O, di ba? Amen. Pero anong sabi po siya sa Move kasunod? on. Move on, sabi ni Ma'am Virgie. Move Move on. on. And di ba kahit move on na kahit and lagi kong nakatatak yun sa isip ko, yung sinabi ni preacher yung nasa Bible school ako, na move forward, na kahit unti-unti mabagal ka, alam mo yun, yung parang gumagapang ka na lang forward, pero at least you are moving forward, 'di ba? Yan, kaysa naman ang bilis mo tapos bigla na tapos o, 'di ba? And then dyan sa kasunod na phrase, sabi po diyan, saan na ba yun? And reaching forth unto those things which are before. Yan, yung before na yan, yung mga ito yung parating. 'Di ba? Dito tayo Amen. magbibigay ng mas maraming attention kasi marami ka pang magagawa. And marami ka pang magagawa kasi parating pa lang yan eh. And kaya nga sabi rin before ng ano pa lang, patapos pa lang yung taon na ito, pero salamat sa preaching, 'di ba? Salamat sa preaching at salamat sa Word of God. And salamat kay Pastor RJ. Patapos pa lang yung taong ito, patapos pa lang yung taon ng 2024, andun na yung paghahanda niya sa atin sa mga mensahe, 'di ba? And sa amin nga sabi niya, 'di ba? Ano yung mga drosses mo? And ano mga drosses mo this 2024? Yan, huwag mo nang dadalhin ng 2025 kasi hindi ka makaka-move on kung dala-dala mo pa 'yon. 'Di ba? Yan, kaya salamat talaga sa Panginoon na meron tayong pastor na um, alam niya kung paano tayo i-prepare. And so, yun yung paglalaanan natin ng mas maraming attention ngayon. And so, yung paparating pa lang. And kaya nga huwag Amen. tayong matakot din na mag-set ng sige na, vision na. Yan kasi yun yung pag-goal nga eh. Minsan sabi ni Pastor, hagul-gul na lang naman. Huwag tayong matakot na mag-set ng vision. Yan, so, kasi sabi rin ng Proverbs, di ba? Sa Proverbs 29:18, kung hindi ako nagkakamali. Where there is no Yan, vision, tama. Sabi niya, where there is no vision, the people perish. perish. Yan, di ba? Yan, kasi huwag tayong matakot na mag-set ng ganyan kasi minsan naiisip natin na parang ayoko na mag-set kasi parang ang hirap. Ano, di ba? Diba? Ano hindi natin naisip na ito yung protection natin, yung goal natin na yan. Di ba? Ito yung protection natin, ito yung pattern natin. Di ba? Pag may vision ka, at least at the end of this at the end of 2025, makikita mo na ito yung vision ko, pag naabot ko ito na ako. Di ba? Meron kang protection at meron kang pattern. Amen. Mahirap yun yung wala kang pattern na susundan. Di ba? And so at least pag may vision ka, alam mo na yung mangyayari sa iyo at the end of this year. And kaya huwag tayong matakot na mag-set ng ng vision natin. Di ba? I mean, di ba minsan pag magtatrabaho ka, paano mo nakikita yung sarili mo after 5 years? Di ba pag may vision ka, ganun din eh. Nakikita mo na yung sarili mo at the end of this year kung meron kang vision. And kaya, huwag tayong matakot na mag-set ulit. Huwag tayong matakot na mag-set ulit dahil ito yung magsisilbi, yung vision natin, ito yung magsisilbi na protection natin for 2025, ito yung magsisilbi na pattern natin. Yan, so stop, tigilan natin mag-dwell sa past natin. Yan, and then, napakaganda na balikan mo lang, ito yung mga ko na hindi ko naabot, ito yung pangit na ko, ito yung mga drosses ko,
ito yung mga dahilan kung bakit hindi ko naabot yung goal ko. Yan, so 2025, ito na rin, hindi ko ito gagawin so that maabot ko this 2025, itong goal na ito. Diba? Amen. Hindi yung ito na lang, parang dyan ka na lang, ay kasi naman, no? Sabi ko nga, wala ka nang magagawa for the past. Tapos na. Yan, time is an event, di ba? And hindi yan bumabalik. Kung pwede nga lang ibalik, di ba? Siguro kung pwedeng bumalik yung time, lahat tayo gustong ibalik eh. Saglit, saglit. Pero, yan, so time is an event. Yan, dire-diretso yan. And kaya, napakaganda yung sinabi ni Paul po dyan. Basahin ko po ulit. Yan, sabi po dyan, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Yan, January 2 pa lang. Yan, kaya nga sabi ni Pastor, and ihanda natin yung mga visions natin. And so, hindi natin ihanda yan para meron tayong sasabihin bukas. Di ba? Minsan ganun yun. Kasi baka magtanong si Pastor, at least may ano. And, pero ulitin ko, and kaya natin isaset yan para meron tayong pattern for 2025. Meron tayong protection. Yan, yun lang po. And to God be the glory. Yun, no, 'di ba? So vision na ngayon. So hindi na goal. Yun, tandaan natin yun. At maganda nga naman yung vision. Kasi minsan pag goal nga naman, no, may pinagkaiba talaga. At least meron kang nilulook forward. Ayun, pag vision na gagawin. So, yun nga yung pattern and guide natin para magpatuloy, para meron kang gagawin. Kasi hindi mo na maaabot yung vision mo kung wala kang gagawin, di ba? Kung yun. So, alam na, may mga steps, di ba? Na i-prepare mo din. Yun. Kumbaga sa trabaho. Yun. So, talagang wala pang mga, yun. Actually, kanina ko pa tinitingnan kung may mga working. And si Ma'am, ano kanina? Yun, Ma'am Maria Cristina. Ayun. So, yun. Kasi mahalaga talaga na mapakinggan ito ng mga working, college. Kahit hanggang college talaga din. Yun, mapakinggan. And, yun, sa Maricel. Ayun. So, yun, yung magkaroon tayo ng vision. At, sige, para maging mas surprising, tanungin natin ang ating mga kasamahan dito sa studio. Ma'am Krisha. Yun. Sharing. Ayan, so magandang umaga po ulit sa atin. Hindi talaga nakakasawa yung pag-uusapan yung kadakilaan ng Diyos talaga sa buhay natin. Ayan. Kasi without Him, of course, hindi tayo, unang-una, yung kaligtasan pa lang natin sa impyerno. Kapag magmumuni-muni din talaga tayo, talagang nakakatakot din talagang pumunta ng impyerno, di po ba? Pero Amen. dahil nga nabiyayaan tayo ng kadakilaan ng Diyos, kaya nasigurado natin yung kaligtasan. Kaya yun yung natin lagi nating ilalagay sa isip natin na napaka-importante talaga yung paghahayag ng Word of God, yung pag-share ng salvation sa mga streets. Kasi andun yung nagpapakita na na faithful yung Diyos sa atin. Kasi kaya yung sinabi ni Ma'am Virgie na ayaw niyang mag-goal mag-goal ng soul winning everyday. Yun. So ang naman doon yung kung hindi mo i-goal, di mag-aim ka. I-aim mo Mag-aim. na lang. At saka yun nga na yung everyday natin na masasabi yung faithfulness ng Diyos. Yun pa lang ay nagpapakita na nakikita natin yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Yun yung maipapakita natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lang natin maipapakita sa kapwa natin Kristiyano, kundi mismong sa mga taong mababahagian natin ng salita ng Diyos. Amen. Kaya yung ganun pa lamang na yung pagwiwin natin ng soul everyday. Kasi subok ko na kaya ko po nasasabi. Kaya yun po. Yung minsan, maganda din kasi kapag yung i-goal Kasi yung laging iisipin, at least 'di ba? Hindi lang yung gusto mong tao yung lagi mong iisipin. Joke lang. Kundi yung yung iisipin natin yung kung sige na, wala Ginugol. pa akong soul winning, o 'di ba? Lalo na pag malapit ng maggabi.
Tapos hindi naman yung araw ng pag-area, tapos malapit ng magabi, tapos ano, dahil yung wala ka pang na-soul winning, yung ano, hindi ka mapakalingay. Tas kapag maaga ka naman magso-soul winning, parang feeling mo hindi ka pa nakapag-soul winning kapag malapit ng maggabi, 'di ba? At least yung nga na ano, kahit na yung at least, 'di ba, yung pagso-soul winning natin eh yun yung nagpo-push sa atin na lalo pa tayong mag-keep going. Yun. Lalo pa nating tuturuan yung sarili natin na dapat Diyos pa rin talaga yung maitataas. Kaya all of this na ano na mga naging ano ko sa buhay, yung biyaya ng Panginoon ay dahil din yun sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kaya nakilala natin ang Panginoon, yung faithfulness ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng Word of God. Kaya yun yung second talaga na pinagpapasalamat ko na nakita ko yung kadakilaan ng Diyos, yung si Pastor RJ. Yan, kasi yung faithfulness niya rin sa Panginoon. Yung faithfulness ng Panginoon sa buhay ni Pastor. Yun nga 'di ba ito pa lang yung church. Bagamat yung itong kapag kahit na nakatira nga ako dito sa church, gustong-gusto ko pa rin dito eh. Kasi maganda yung nasa atin na lahat yung kagandahan dito sa buong Baguio kung meron din naman tayong Great Wall, meron din naman tayong wall. Ang ganda nga. May wall tayo. Yung sa din, 'di ba? Yung Stone Kingdom pala. Oh, may Stone Kingdom din tayo, kalahati lang. 'Di ba? May Stone Kingdom din diyan sa gilid. O kapag yung sa view deck, meron din tayong makikitang view ng mga bundok, ang gaganda, 'di ba? O yung grounds natin maluwang. Tapos may maganda tayong church, may chandelier. Oh, 'di ba? Iba-iba pang chandelier 'yun. May Baptist Street, 4 na Baptist Street. May swimming Kung pool. gusto mag-swimming, gusto mong ibabad yung sarili mo sa gluta. Ayan, kung gusto mo nang maalat-alat, lagyan ng asin, sabi nga ni Pastor, 'di ba? Suka para medyo parang maasim. Kaya kapag aanuhin nga natin, maganda dito sa church, ang dami nagsasabi na ang ganda ng simbahan natin. Kung sila nga na-appreciate nila yung church natin dapat tayo magpakita ng ipakita natin sa kanila na nakikita natin yung faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. Kaya yun pa lamang po ay nagpapakita na talaga na pinagpapala ang simbahan natin. Minsan kasi kapag kapag alam natin na walang mga pera yung mga tao, sa ibig sabihin parang minsan hindi na natin nakikita yung kadakilaan ng Diyos. Pero pag makikita natin to yung provision ng Panginoon sa buhay natin. Yun po. Kasi ganun din sa amin mga manggagawa ng Diyos. Yung provision ng Panginoon, talaga naman, hindi naman namin naranasan pang hindi kumain sa isang araw eh. Kumbaga talagang yung pa lamang po na yung pagbibigay ng Panginoon sa bawat isa. Kaya yun yung talagang sa pamamagitan sa mga small things na yun, makakatulog ka ng maayos, hindi mo na kailangan ng aircon, kasi nga maayos naman yung tulugan, o hindi na magbabayad ng mga babayarin sa pang-upa, hindi na magbabayad ng tubig, kuryente, yun po ba? Yung provision ng Diyos. Kaya sa aming mga manggagawa ng Diyos, nagpapakita na ng katapatan ng Panginoon. Yung pa lamang po. Tapos, kapag iisipin din natin yung pag-iingat ng Panginoon, wala naman parang ngayong taon, di ko lang alam pero meron ba tayong members na nag 50-50 sa hospital? Parang pa naman, di po ba? Parang wala akong nabalitaan pero baka hindi ko lang alam. Pero yung pa lamang po. Di ba? Kaya, tawa si Ma'am Sabel eh. Kaya yun yung lagi nating
lagi ko pong tinatatak sa isip ko na dakila ang Diyos. O yun po na ano, kaya niya yung lahat, kaya niyang ibigay lahat. Maaaring meron lang tayong inaantay na bagay na gusto natin pero hindi pa time. Hindi pa time, hindi natin kailangan. Gano'n naman ang Panginoon eh. Kung hindi pa time, hindi natin kailangan. Kasi ano ang binibigay ng Panginoon? Yung needs. Yung needs, hindi yung wants. Kaya maaring pag mayroon pang mas higit pa sa needs natin dahil yun sa blessing ng Panginoon. Dahil natuwa ang Diyos sa atin. Kaya yun po yung nagpapasalamat talaga ako na ang Diyos ay sobrang dakila sa buhay ko. Yun. So, sobrang dakila ng Diyos sa buhay naming mga manggagawa ng Diyos. Amen. Kaya salamat din kay Pastor. Kaya Pastor, salamat sa lahat. Kasi dahil sa mga mensaheng inahayag nyo ay doon namin nakikita lalo yung kadakilaan ng Diyos. Kaya yun po ay hindi talaga kayo nawawala sa panalangin namin. Kaya thank you po and Happy New Year sa lahat ng members. To God be the glory. Amen. Amen and amen. Parang may inaantay talaga si Krisha eh. Parang may inaantay siya na hindi pa binibigay ng Panginoon. Malam mo ngayong 2024. Yan. So, Hello? bago kay Sir Mark, si Ma'am Natulog. Sabel muna. Ma'am Sabel, ano naman yung mai-share mo? Madaming share yan. Overtime. Ay! Overtime na. Wala nang boses. Kaya mo ba, Ma'am Sabel? Sige. Yung faithfulness ng Panginoon sa Pag- sa pagsustain pa lang ng ng kalusugan natin at saka sa protection ng family. And then Sorry, Ma'am Sabel, napahirapan ka ba namin? New Year na New Year, pinapahirapan ka. Yan, so anyways, and so alam ko yung pinapasalamatan ni Ma'am Sabel. And sabi ni Krisha kanina, wala pa tayong member na nag-50-50 sa hospital. Nakalimutan mo si Ma'am Sabel. Ano yun? Na September, di ba? hindi sasabihin September. ko sana at tumingin kay Ma'am Chinita. September. September. Pero salamat sa Panginoon. Di ba, Ma'am Sabel? At ngayon, nakaabot pa ng 2025. Yan. Sir Mark, ano naman ang masasabi mo? Ayan na. Ayan na. Tayo ka siya. Yeah, siya. Sige lang. Sige, Sir Mark. Baka may gusto Good ka rin morning. batiin, Sir Mark. Good morning po sa tipo natin at Happy New Year po sa lahat ng mga members at wala siya eh. Unang-una sa lahat ako nagpapasalamat sa Panginoon sa natapos na 2024 sa kadakilaan ng Panginoon sa aking buhay. Same time, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa yun nga, sa mga provisions. Ano po? So, salamat din sa mga yun nga sinabi nga ng mga kasamahan ko dito, yung mga mensahe na ating napapakinggan na kung saan yun yung nagbibigay sa atin ng encouragement sa buong taon. Hindi naman encouragement kundi ito rin yung natin motivation natin para sa ating spiritual na pamumuhay para tayo ay lumago. Then yun, sinabi nga ni Ma'am Ginita kanina na kung saan magkaroon din tayo ng this 2025 magkaroon tayo ng vision. Yun nga sinabi nga pag sinabi nating vision, ito yung natin guide natin, hindi lang ating guide kundi protection din natin. So yun lamang po. Amen, Sir Mark. And Amen. parang nararamdaman ko, Ma'am Virgie, mababawasan na naman yung working Oo singers. ba? Yun na nga. Yan, ngayong 2025. Sino kaya yung next operator? Mark, mag-train ka na ng mag-ooperate. Pwede rin naman kami. Pwede naman kami. Yan, sa tingin ko, mababawasan tayo for better naman. Yan, hindi yung lang, di ba? Huwag kang mag-alala, Sir Mark, kasama mo kami sa panalangin. Yan, so Ayun. supportahan ka namin. Di ba, Ma'am Virgie? Yes. Suporta. Ayun, anyway. So yun, at ayan, pasensya na at medyo yung boses ni Ma'am Sabel. Mag-recover muna siya. At yung tawag doon? Yung suka. Pwede yun.
Yung ano yung basta yung vinegar na. Yan. Ano mo, ihalo mo sa tubig. 1 tablespoon. Ginawa ko yun nun eh, sa nag-online. Tapos after few minutes, ayun, bumalik. Yung boses ko kasi talagang sa kakaturo kasi pag nagtuturo ka ng matagal, talagang may, ano yun. Ayun, so magbasa muna tayo ng ano saglit. May comments kasi kanina eh, si Ma'am Alicia. Magbasa lang tayo. May comments si ano dito. May mga comments. Ayan, para mag-greet din. Ayun, so good morning po kay Ma'am Alicia and Happy New Year po. Ayun, sabi niya, ano yung sabi? Ayun, salita ng Panginoon ang ating dapat panghawakan. Ayun, so tama po yun. And ano pa? Sino pa yung? Yan sila, ano, batiin na lang natin. Amen, Mark. So yan lang po and
cheer.